Mga kaibigan, nakikinig po kayo ngayon. Ang Biblia po o ang mga banal na kasulatan ay hindi po naglalaman ng kontra-kontrang aral. Hindi po laban-laban ang mga aral ng Panginoon Diyos na pinasulat niya sa Biblia o mga banal na kasulatan. Nang magutos ang Panginoon Diyos na isulat ang kanyang mga salita, kanya po silang binantayan at pinatnubayan. Kaya hindi po naglalaman ng kontra-kontrang aral ang Biblia. Kaya halimbawa, kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao. Nakasulat po sa Biblia, ipinakilala ng Panginoon Diyos ang kanyang sarili. Siya na mag-isa ang Diyos. Wala siyang nakikilalang iba. Walang kagaya niya. Wala siyang katulad. Kaya na magsugo ng mga propeta, ano pong kanilang itinuro? Iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Nang isugo ng Panginoon Diyos ang Panginoong Jesucristo, ang pinakadakilang sugo, ano po ang kanyang itinuro? Ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Nung magturo ang mga apostol na natuto sa ating Panginoong Jesucristo, ano po ang kanilang itinuro? Isa lamang ang Diyos, ang Ama. Pansinin po ninyo, hindi po magkakalaban, hindi kontra-kontra ang mga aral na nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon Diyos, siya na mag-isa ang Diyos. Ang sabi ng mga propeta, ang Ama lamang talaga ang tunay na Diyos. Ang sabi ng mga apostol, isa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Hindi po magkakalaban. Kaya kung gagamit po tayo ng pagwawangis sa mga aral na yan, hindi kontra-kontra. Pare-parehas ang itinuturo. E bakit po nagkakaroon ng aral na ang Panginoong Jesucristo di umano ay Diyos? Ang mga nangangaral ay hindi naman pinagkaloobang mangaral ng dalisay na Ebanghelyo. Wala silang karapatan na mangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya anong nangyayari? Binibigyan nila ng sariling pagkahulugan ang mga talata ng Biblia. Gumagamit sila ng mga talata ng Biblia, pero binibigyan ng sariling pagkahulugan. Dahil hindi nila naiintindihan, dahil hindi po silang pinagkaloobang ipangaral ang dalisay na Ebanghelyo. Ang aral na iisa lamang, ang tunay na Diyos, ang Ama. Yan din po ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo, ang kinikilala po naming sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Yan din po ang aral na tinitindigan ng kasalukuyang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo. Iisa lamang talaga ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao. Walang iba kundi ang Ama. Kaya nga po, patuloy po namin kayong hinihikayat na suriin po ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo na aming sinasampalatayanan. Maikli po ang buhay. Natulog lang ang tao, hindi na nagising. Lumabas lang, hindi na nakabalik. Sapagkat hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya habang may pagkakataon po, bigyan po natin ng panahon ang pagsusuri sa mga tunay na aral ng Panginoon Diyos. Sapagkat diyan po natin matatamo ang kaligtasan na pinakahangad po natin pagdating po ng araw ng pag-ukom. Makarating tayo sa tunay na pananampalataya. Matuto tayo
sa mga tunay at dalisay na ebanghelyo. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong magpunta sa aming mga gusaling sambahan. Hanapin ninyo ang aming mga manggagawa o ministro. Magtanong po kayo sa kanila upang malaman po ninyo, marinig ninyo ang mga tunay na aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Isang magandang araw po sa ating lahat.